Tira Brigada! Brigada! Ito, usapin pa rin tayo dito ho sa Senado mga kabrigada. Balikan ho natin ito. Dahil alam naman ho natin, yung mga miyembro ho ng House of Representatives, ang sabi nila partner rin, ako, ayusin na ninyo itong quorum issue ninyo dyan sa Senado, lalo na nga ho, mag-uumpisa na ho itong impeachment trial para nga ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabrigada. So dyan ho, meron hong inilunsad mga kabrigada na isang grupo. Ito po'y parang isang citizen watchdog na kung tawagin ho ay Bantay Senado. So itong Bantay Senado na ito mga kabrigada, ito po'y sila ho yung kumbaga ba'y tututok dito nga ho sa mga nangyayari sa ngayon mga kabrigada. At makakasama ho natin ito hong kanilang convenor, si Professor Clive Arguelles mga kabrigada. Pag-usapan ho natin ano bang reaksyon nila dito nga ho sa mga nangyayari dyan ngayon sa Senado. Magandang umaga po, Prof. Clive Arguelles. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning. Morning po. Partner sa pagtanggap niya sa amin. Opo. Opo. Una-una nga ho, Prof, kagaya nga ho na nabanggit ng ilang mga congressman na kahapon, sabi nila nako, kailangan ng ayusin itong issue dyan nga ho sa majority at minority dyan sa Senado. Lalo na nga ito, pinaghahandaan na ho natin yung pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dyan ho ba sa inyong panibagong grupo na ito, itong citizen group, watchdog na ito, Bantay Senado, ano ho ba yung inyong naging pananaw, reaksyon at mensahe ho sa Senado sa usaping ito? Para po sa Bantay Senado, lubos na nababahala kami at nadidismaya na din dahil 2 araw na hindi nagsesesyon yung Senado at naaantala po yung kanilang trabaho, no? At ang aming pagkabahala dahil nga po kami ay nagbabantay ng impeachment trial kung papaanong ginagawa ng Senado yung impeachment trial ay baka maaari itong maging dahilan, maging rason para maantala o kaya ay ipagpaliban na ng buong buo yung impeachment trial na naman. So yun yung aming pangamba. Kasi hindi lang naman na legislative body yung Senate ngayon. Nag-convene na din sila bilang isang impeachment court. Kaya sa bawat araw na hindi sila nagsesesyon, yung hindi po pagpasok ng presiding officers, si atin pong Pangulo ng Senado, hindi lang po yan pagtalikod dun sa tungkulin nila bilang mga mambabatas, tinatalikuran din po nila yung tungkulin nila bilang mga hukom doon sa impeachment court. At yan yung aming tinututulan sa ngayon at panawagan namin na sana bumalik na sila sa trabaho. Opo. Ito ho ba mga nangyayari sa ngayon dyan bilang ito nga ho yung grupong Bantay Senado, para nakikita ba ho ninyo yan na nakangamba nga tayo na baka hindi umusad itong trial? Ano ba yan? Possible, kaya yan? Possible delaying tactics kaya yan sa palagay ninyo? Kaya tama lang talaga na binuo namin yung Bantay Senado kasi nga tinatanong ng mga iba na kailangan pa bang bantayan ng Senado, pero sa tinatakbo po ngayon ng ating Senate kitang-kita naman na kailangan talagang bantayan sila kasi ang utos ng saligang batas dapat magpatuloy ang impeachment trial sa forthwith, di ba? Agad-agad po yung ibig sabihin niyan, kaagad-agad. So maaari namang mabali na naman yung probisyon na ito ng saligang batas kung sakali nga na hindi ituloy yung impeachment trial or baka magkaroon na naman ng mas matagal na delay kasi ayon na mismo dun sa trial calendar ng impeachment court na ngayong Hunyo dapat nagkakaroon na nung pre-trial proceedings para kapag July masagawa nila yung trial proper. So kung hindi po imuusad yung pre-trial proceedings, maaari din na ma-move na naman yung trial proper. So and I think sa lahat ng panig na involved dito sa impeachment trial, whether yung prosecution, whether yan po yung si Vice President at yung publiko na din, parang hindi na siguro katanggap-tanggap na tumagal pa kasi last year pa to ibinalik na nga lang ito sa Senado at lagi na lang nade-delay po dito sa impeachment court. Bilang ang inyo pong grupo, Professor, ay Bantay Senado,
Ano pong pagbabantay ang inyo pong gagawin? Kayo po ba ay dadalo dyan sa plenaryo para personal na matunghayan yung mga proceedings dyan sa impeachment trial? Bukod dyan, ano pa po yung inyong gagawin para masiguro at matutukan lahat ng mga detalye, lahat ng mga kaganapan? Marami kaming mga aktibidad no na binubuo para sa Bantay Senado no. Ngayon ng pre-trial pa ay kami ay magsasagawa ng mga pagbisita sa mga barangay, eskwelahan, iba pang mga lugar para magpaliwanag kung ano po yung nangyayari sa impeachment kasi lumalabas sa survey na 50% ng ating mga kababayan hindi talaga malinaw para sa kanila ano yung nangyayari doon sa impeachment. Kaya magsasama po kami dyan ng mga abogado, political experts, mga iba pang mga volunteers na estudyante para magpaliwanag, no, para po mas makaabot sa marami. Bukod pa dyan, ay pagkadating naman po ng trial proper, magpapadala po kami ng mga trained observers doon na sa Senate proceedings. Susulat kami sa impeachment court, sana makadalo para nga meron pong independent na observer no doon sa buong panahon ng proceedings. Maglalathala din po kami ng mga public scorecards kung yung mga senator judges ba, mga prosecutors, yung vice president, kamusta po yung kanilang performance doon sa impeachment trial. Kasi halimbawa na lamang sa senator judges, dapat sila ay patas at walang kinikilingan. Pero ngayon pa lang, may iba ng mga senador na parang may tunog na nagpi-prejudge sila or may bias na sila. So, yan, ilalathala namin yung mga pagtingin namin dyan, yung aming pagsusuri na si senador halimbawa, isang senador, maaga pa lang, may prejudgment na siya. Ito ay hindi naman nararapat, no? Dahil nga ang inaasahan natin ay hukom na sila dito kaya nga nanumpa sila separate pa to sa panunumpa nila bilang senador. May robe pa sila diyan na isusuot, 'di ba? Ang inaasahan dito ay magiging patas sila, titignan nilang ebidensya, ang mga testimonya at hindi magbabatay doon sa kanilang mga political loyalties. Okay. In not so far-fetched eventualities and possibilities, what if magmatigas po yung Senado na mag-convene at isagawa yung kanilang constitutional mandate bilang mga senator judges? Ano po yung gagawin ng inyong grupo at ano pa ang pwedeng gawin para sila po ay ma-pressure na talagang gampanan yung kanilang responsibilidad? Handa po yung Bantay Senado na talagang kalampagin yung ating mga senador, mga senator judges, no? So kung hindi nila gagawin yung kanilang tungkulin na patakbuhin po yung paglilitis, hindi po malayo na maaaring baka magkita-kita po kami doon sa gate ng Senado para sila ay anyayahan na papasukin. So handa naman po yung ating network na gawin yung iba't ibang pamamaraan, no? Kami po ay magsusulat sa mga senator judges. Kami naman po ay meron ding public education campaign online. Pupunta din kami sa mga iba't ibang lugar. So kumbaga para po sa amin, gagawin naman namin yung lahat ng makakaya para makumbinsi yung Senado na dapat gawin nila yung kanilang trabaho. Pero kung hindi naman po uubra yung pangungumbinsi, baka maaaring kailangan po magpakita ng lakas, no? At hindi naman yan una sa ating political history. May ibang mga pagkakataon na kailangan po talaga atang i-force yung ating mga public officials para gampanan yung kanilang tungkulin. Okay. Okay. Kapag nag-start na ho, Prof, itong ating impeachment trial, ano po yung mga in-expect ho namin mula ho sa inyong grupo? Sabi ho ninyo kanina, di ba, parang magkakaroon kayo ng parang mga impeachment education, di ba, information dissemination. Pero kapag nag-start na ho yung trial proper natin, ano po yung mga aktibidad na aasahan po natin mula ho sa inyong grupong Bantay Senado? Sa panahon din ng trial proper, no, magsasagawa din kami noong mga live na community watch. So may iba't ibang sa iba't ibang bahagi po ng bansa gagawa po kami na meron pong access yung mga iba't ibang mga kababayan natin para kung gusto nilang manood nung trial proceedings ng live, no. Pero dahil din na inaasahan natin na puno ng legal jargon, no, mga sagutan ng mga abogado itong magiging trial proceedings, meron ding mga magpapaliwanag doon sa mga live venues na yon. So kaiba pa din ito na syempre maaari naman silang manood na lang sa bahay nila, no, makinig po sa balita, pero kung gusto pa nila ng dagdag na paliwanag,
meron po doong tatao na mga abogado, mga propesor po ng batas, para po samahan sila na maintindihan kung ano ba yung nangyayari doon sa impeachment trial. So talagang yung mga activities po ng Bantay Senado nakadesenyo para po mas mapalalim yung kakayahan ng mga ordinaryong mamamayan na makilahok din dun sa impeachment trial. Hindi lamang manood, pero talagang meron pong kakayahan na intindihin yung proceedings, may kakayahan magbigay ng opinion, at higit sa lahat, kakayahan po na magsabi kung yung ating po bang mga senador, kasi sila yung binabantayan natin dito, ginagawa po nila yung kanilang tungkulin ng patas at walang kinikiligan. Opo, nabanggit niyo po, Professor, yung mga activities ng Bantay Senado. Tama po ba, may signature campaign po kayo na nananawagan sa resignation nitong si Senate President Alan Cayetano bilang senador, bilang Senate President? Ano po yung mga mabibigat na rason at bakit po kayo po'y nananawagan na dapat siya ay magbitiw na sa kanyang pwesto? Sa Bantay Senado naman, no, ang atin lang paniwala, no, ay nasa mga kasama po yan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senado kung papalitan po nila siya bilang Senate President. Ang pagtingin po ng Bantay Senado, basta po kung sino po yung presiding officer na willing na makabalik sa sesyon, makabalik sa pagtatrabaho bilang mambabatas, at wala pong delay doon sa calendar ng paglilitis, yan po ay magiging mas mainam po para sa amin sa Bantay Senado. Opo. So kung sa panahon pong ito ay hindi na po kayang gampanan ng Pangulo ng Senado, si Senator Alan Peter Cayetano, yung mga tungkulin na yan, baka po mas mainam talaga na ipasa niya na sa iba yung liderato ng Senado. Pero sa ngayon, ano po yung nakikita ninyo na mga red flags na nagpapakita na mukhang unfit po siya na umupo bilang Senate President? Well, the fact na na yung ating presiding officer ay may oras po na mag-live, no, sa social media, pero hindi wala sa sesyon at pinag-iintay po yung kanyang mga kasamahan sa Senado, mga kapwa niya po yung senador, wala din paggalang, yan po ay isang malaking batayan, no, kung bakit po may pagdududa tayo kung kaya niya pa bang magpatuloy bilang pinuno ng Senado. Kasi isipin niyo na lang po kung ordinaryong manggagawa kayo, pwede ba yun na hindi ka pumasok sa trabaho tas naka-live ka pa at ipapakita mo pa sa iba? Proud ka pa na absent ka at ikaw yung itay para po makapagtrabaho yung iba. Hindi po talaga magandang halimbawa. Ikalawa na lang din na yung opisina po kasi ng pagiging Senate President, hindi po yan ordinaryong political office, no? Kailangan niya din talagang mas maging kumbaga magbigay pa ng hindi po siya dapat maging mapanghati, no? Siya po dapat yung nangunguna na magkaroon ng respeto sa isa't isa yung mga senador, mapagkaisa niya na magtrabaho po, no? Hindi siya pangulo lamang ng majority, hindi siya pangulo ng minority. Pangulo po siya ng buong Senado, pero ngayon nakakakitaan natin na siya pa yung nangunguna na maghati-hati po doon sa Senado. Hindi po yan ang trabaho ng isang Senate President, no? Dapat talaga kaya niyang tumawid, kaya niyang kumbaga peacemaker ang inaasahan natin sa Senate President Lalo na ngayon na medyo stalemate sila dahil halos pantay ang numero, 11-11. Ang isipin niya, hindi yung interest ng majority, kundi interest ng Senado. And hanggang sa hindi po yan yung nakikita ng publiko, hanggat hindi po yaan yung nakikita ng publiko, mahihirapan din na mabalik yung tiwala sa Senado kasi parang may crisis of public trust na ngayon sa Senado. Hindi po nakakatulong na yung Senate President ay dumadagdag pa kesa po solusyonan yung kawalan ng tiwala ng ating mga kababayan. Okay. Pangulo na lang po, marami ho kasi mga nagtatanong, lalo na nung nabalita namin itong Bantay Senado. Sabi nila, ano ba yan? Para saan ba yan? Senado, matatanda na yung mga yan. Kailangan pa bang bantayan yan? At syempre, alam mo naman sa social media ngayon, marami mga napapataas yung kilay. Ano ba itong Bantay Senado? Partisan ba yan? Baka malamang at sa malamang, baka anti-DDS yan, anti-pink lawan yan. Total, galing naman ho kayo sa WR numero. Nagigets niyo yung mga sentimiento ng mga netizens online na hati nga talaga tayo sa ngayon. Ano ho ba itong Bantay Senado na ito, Professor? Salamat sa tanong mo at
tama kayo na ang Bantay Senado po ay isang non-partisan na citizens network, no. Volunteers po, may mga estudyante, abogado, mga propesor at ibang mga regular po na mga pribadong mamamayan. At non-partisan po yung network dahil ang amin pong layunin ay bantayan yung pagsasagawa ng impeachment trial kung ito po ba ay patas at walang kinikilingan. Hindi po kami pumuposisyon na dapat ay bumoto ng convicted. Hindi din kami pumuposisyon na dapat bumoto ng acquitted po yung vice president. Ang interest po namin dito ay yung proseso po ay masagawa according sa constitution, according po sa rules ng mismong impeachment court, no. So hindi po pagpabor sa personalidad, hindi pagpabor sa mga political factions yung ating layunin dito sa Bantay Senado. In fact, no, marami pong iba't ibang mga sinusuportahan yung mga kasapi po ng Bantay Senado, pero naniniwala po kasi kami ngayon na mas mahalaga munang pagtuunan ng pansin yung mismong proseso kesa pa po yung medyo away politika, no, ng iba't ibang mga political na grupo. At lahat po ito ay volunteers, no. Kami po ay nagtutulong-tulong, both mga regular na citizens at saka mga eksperto para po mapalawak yung reach nung Bantay Senado. At hindi naman namin gustong bantayan yung Senado kung sila po ay maayos na nagtatrabaho. Totoo. Pero kagaya nga po ng sinabi nyo, mukhang walang adults in the room eh. Parang wala pong nakakatanda dyan. Yung iba po, napakatagal na sa Senado Ilang termino na, nagpabalik-balik na dyan sa Senado. Pero kagaya po dito sa Bantay Senado, maraming millennials at Gen Z. Ako, millennial ako. Pero parang mas kami pa po yung kailangang magpaalala sa kanila na hindi po nararapat yung nakikita ngayon ng publiko. Okay. Sige po. With that, Professor, maraming salamat ho sa oras at paliwanag na binigay ho ninyo sa amin ngayong umaga. At syempre, kaisa nyo ho kami sa pagbabantay dito sa mga pinaggagawa o nangyayari ngayon dyan ho sa Senado. Maraming salamat po. Mabuhay ko at mabuhay ang inyong grupo. Thank you very much po. Salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa brigada. Salamat. Mga kabrigada, tayo ho ay magbabalik pating oras 8:58 ng umaga. This time check is brought to you by